Ang sarap po talaga ng feelings pag tayo sama-sama. Ito ba? Ngayon po ay basahin natin ang salita ng Diyos para po sa ating lahat. Sabay-sabay po natin basahin ang Romans 1:16. Sapagkat hindi ko inalihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griyego. Napakasarap pong pakinggan, di ba? Huwag po nating ikalya ang salita ng Diyos. Kung may chance po tayo sa friends, sa families, i-share po natin yan. At huwag tayo makakalimot sa ating tungkol. Tayo po ay mga Hintiri, hindi po tayo Hudyo, hindi din po tayo Grego. Grego is from Greece. Tama ba? Yun. Ngayon naman po, dumapo tayo sa ating opening prayer. Pangunaan po tayo ni Sister Susan. Tayo po'y manalangin. O aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya po binigay niyo sa amin sa araw-araw. Sa buhay po na ito na aming dinatahak ngayon, maraming salamat po. Sa mga biyaya po aming natanggap at natatanggap pa sa mga susunod na araw, pinapasalamatan po namin ito, aming Ama. Oh Father, thank you din po sa inyong anak na binigay niyo po sa amin na aming tagapagligtas na si Kristo po. Maraming salamat po sa inyong banal na dugo na dahil sa sakripisyo kami po ay nanatiling malapit po sa inyo, nanatiling kumakapit po sa mga salita mo na kami ay hindi mo kami iiwan hanggang sa pagdating mo. Maraming salamat sa araw-araw po na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na humingi ng tawad, humingi ng konsiderasyon sa mga aming nagawa. Humingi po kami ng tawad po sa iyo kung ano man ang hindi namin nagawa at mga nagawa na hindi karapat-dapat. Kami po ay nagsusumamo sa iyong kapatawaran na kami po ay tanggapin muli na hindi mo kami hayaan na mapunta po sa aming sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyong mga mata. Lord, maraming salamat po sa aming araw na ito na binigay sa amin sa pribilehiyo na aming tinanggap sa invitasyon po na hindi kayo nagkulang sa amin na patuloy nyo kami binalalahanan sa pagsamba sa linggo-linggo. Binigyan nyo kami ng sapat na pangatawan, malusog na pangatawan na upang kami ay nakapunta dito. Maraming salamat po Lord sa araw na ito na binigay niyo po sa amin na kami ay mag-aaral na iyong salita at mapalalahanan kami sa aming buhay habang kami ay nandito sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat po Lord sa aming mga kapatiran kahit yung iba ay wala dito. Ipapasalamat po kami Lord sa mga buhay nila na binigay niyo po sa kanila. Bagamat may mga kanya-kanya sila at kami din na pinagdadaanan, hindi niyo kami kinalimutan o Diyos, pagkos bigyan mo kami ng pag-asa sa aming mga puso. May mga problema kami sa aming buhay, relasyon man, pinansyal, physical, o sa kalusugan namin, Lord. Huwag mo kami hayaan na mawala ng pag-asa. Pagkos, Lord, pinalahanan mo kami na dahil po sa inyo kami ay pagpatuloy sa aming lakarin sa buhay. Maraming salamat din po, Lord, sa mga leaders po, Lord, na tumatayo po, Lord, na patuloy po na binibigay po nila ang kanilang buhay upang kami ay patuloy po sa inyo. Maraming salamat po Lord sa mga nanay at tatay po namin na handa-handa po kami po Lord na itayo po Lord kung kami po ay nagkakasala, kami po ay nagkakamali. Maraming salamat po sa mga kanilang buhay, sa patuloy na kami ay binibigyan ng magandang advice po Lord na sa iyo lamang po kami kumapit po Diyos at wala na iba. Maraming salamat po Lord sa iyong mga lola at lolo po Lord na nandiyan po sila
At patuloy po din ang aming pinananalangin po Lord sa inyo na kami ay patuloy na lumakad po ayon po sa inyong kalooban. Dinudulog ko rin po Lord ang aming mga anak na nag-aaral at yung iba po ay nagpapahinga ay bakasyon ngayon. Nabigyan niyo po sila Lord ng pagkakataon po Lord na tingnan nila kayo ng mga sarili, pag-aralan nila kayo ng mga sarili, kung ano na yung gusto nila i-puno sa kanila. Bigyan niyo po sila ng titignan ka nilang puso na magpatuloy at lagi manalangin po sa inyo, Lord. Bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan habang sila ay nagbabakasyon, habang sila ay nagbibigay sila ng oras sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, o ano man ang mga nais nila. Naway po, Lord, ito ay ayon po sa iyong kalooban. Lord, sa araw na ito, pinataas po namin si Pastor Greg na siya rin ang bibigay ng inyong salita. Naway po, Lord, bigyan po siya ng yung wisdom po, Lord, karunungan po, Lord, na maibahagi niya ang salita ng po, Lord, at kami po, Lord, na nakikinig dito sa on-site at maging sa online po, Lord, mga kapatiran mo sa online na nakikinig. Naway po, Lord, naiintindihan po nila ang salita at may sangsirin po nila, Lord, ayaw po sa iyong pagkakan. Lord, tinataas po din namin po, Lord, ang aming bansa na sa kasalukuyan po, Lord, ay nakaranas po na iba't ibang challenges po, Lord, sa gobyerno po namin, Lord. Kaya po, Lord, yung mga Kristiyano po, Lord, mag-stand po, Lord, wala po yung nararapat po, Lord. Lahat na ito, Lord, ay hindi mo namin maunawaan o nabutakbo ng aming bansa po, Lord. Pero, Lord, tinataas po namin na kayo lamang po, Lord, ang pinutol po sa mga bagay na ito. Lord, sa mga kapatid namin mga Kristiyano o hindi Kristiyano, Lord, na nasalata po ng posible po ng pagputok ng buta ngayon, na may po, Lord, kayo po magbigay sa kanila ng protection po, Lord. Hindi po namin alam kung ano mga nangyari po doon. Lord, tinataas po namin sila na malampasan po nila ang ganitong pagsubok po, Lord. Alam namin, Lord, na ikaw lang po, Lord, ang may alam kung bakit ito nangyari, Lord. Tulungan po ng kami, Lord, na ipakit po sa inyo hanggang sa kami po, Lord, ay dumating po ito. At nadalaman po rin po, Lord, ang aming mga kapatiran na nasa Kaganaw, ngayon po, Lord, na nakinig po sila sa online. Alam namin po, Lord, yung mga pagsubok din po sila. Naway po, Lord, kayo po ang mamuna sa kanila sa araw na ito at bigyan niyo po sila ng ingin po na makinig po sila sa salita. At alam namin po, Lord, na sila ay mga bata pa sa kanilang panataya. Tulungan niyo po sila, Lord, na maging mature po sila. Alam namin mahirap po sila kabutin dahil sa distance po, Lord. Alam namin, Lord, na may mga challenge po, Lord. Every time po, Lord, nagkakaroon kami ng devotion po, Lord, dahil sa sinan. So, alam po namin, Lord, kayo lamang ang nagko-connect po namin sa kanila. Lord, sa lahat po na aming hinihingi po, Lord, sa mga kapatid na namin, mga problema sa sakit, mga kalusugan kanila, Lord, pinataas na po namin sila, na kayo po ang magiging sa kanila po, Lord, at we ask your healing po, Father, na sila po ay makalabas po din sa mga pagsubok. Lahat na po ito, Lord, ay itaas po namin sa pangalan ni Jesus na magpapagtas. Amen. Nanatili po tayo nakatayo. Ngayon man po ay dadako tayo sa ating pag-aawitan. Ang sabi nga, from the rising of the sun to the going down, the Lord's name is to be praised. Pangungunahan po tayo ng worship sibling, the Ras sibling, na pangunguna po sa atin sa ating pag-aawitan. Amen. Morning po sa ating lahat. And pati po sa online na nakikisambahin po sa amin ngayong umaga. So, kahit ano man natin pinagdadaanan ngayon, bigat, pagod, lungkot, pwede po natin isuko kay Lord. Kasi sabi niya po, pagkita niya po ng kagalakan yan. So, ngayong umaga po, let's trade our sorrows for the joy of the Lord. Sabay-sabay po tayo ng umaga. I
Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon Diyos sa iyong One way to the light.
Lord, thank you for this. Another morning po, Lord, na nandiyan sa mga pagkakataon sa mahiling ka at patuloy na ipag-alala. O Lord, please go, tulungan po kami sa puso't isipan at sa buhay po ang salita sa aming buhay, Lord. Thank you for all of you and thank you to us. In Jesus' name we pray. Amen. Napakasarap ng magpuri sa ating Panginoon. Di ba? Andiyan na yung answered prayer mo. Andiyan na lahat. Binibigay na sa iyo ng Panginoon. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kung mayroon po tayong pasasalamat na gustong i-share sa ating mga kapatiran, inaanyayahan ko po dito sa unahan upang marinig naman namin at ma-share sa atin. Meron po ba tayong mag-share ng blessing? Wala. Ayun! May isa. Praises po, kami po, magpasalamat kami sa Panginoon po dahil noong Thursday po, di ba yun, nagpa-check up po kami lahat doon sa eye center po doon sa Bangladesh. Libre lang po kasi yan eh, no? Grab namin yung opportunity. So lahat po kami na-examine, except lang po sa Chuli, kami apat. Though pila-pila po, okay lang, as long as libre. So lahat po, tinignan. Actually, yung una po talaga ako magpano kasi sinanay ko kasi tapos na po yung aparata niya. So kami sabi ko, it's time for us na siguro na mapacheck up din. So ako po, nagpa-check up. Nagkakaproblema lang talaga ako sa mata ko dahil yung sa hypertension. Kasi previously po kasi, tumaas yung GP ko. Tsaka may nakikita na nagtititim sa taas. Sabi ko, baka may problema na sa mata ko. Kaya natamaan dahil sa taas ng GP. So yun na nakita ko, akala ko floater siya. Sabi naman na wala siya nakita kasi inexamine talaga yung likod, yung mata ko, kung saan talaga baka may problema lang daw sa nerve. So sabi niya, so nakita nila na talagang yung aging na talaga daw, yung retinopathy. Doon hindi siya fit din sa age ko. But because of doon sa, sa hypertension,
na grade 2 na, level 2 na yung hypertension ko. So, since binago kasi yung gamot ko, so may effect din talaga siya. So yun po, nakita nila na, yun nga, umanda, yung generative type yung sa mata kasi nilalaban na. So sabi ko, okay lang. So binigyan, may pinatest sila sa akin, kaya lang wala din sa kanila. Sabi niya kasi gusto nila makita yung nerve talaga kung naapektuhan ba talaga siya or may pumutok or doon sa likod. Sabi nila, wala nga daw test doon. Pero binigyan nila ako ng isang test para doon sa creatinine kasi before daw gagawa doon sa test na yun kasi idadaya yung katawan ko para makita nila kung yung mga ugat-ugat kung hindi makapasok yung dye, something may problema doon. So binigyan nila ako ng parang request sa creatinine ko kasi part daw siya before nila i-conduct sa test. Sabi ko naman, sige kasi mapapacheck up din ako doon sa since binago yung gamot ko na yung gamot ko sa high blood ko tsaka sa puso ko. Isasabay ko na lang. Actually, libre po doon sa talagang binibigyan talaga ng way ni Lord na makalibre kasi kung sa private ko yun, wala ka talaga bayad. So I thank the Lord na may mga ganong programa doon na pila-pila, no, okay lang ako doon. Hindi wala naman kami ginawa ko. So napacheck up na sila somewhere sa mata, lahat sila. Nakita na yung recall, examine yung recall. So, sabi kasi sa akin yung doktor noon na hindi talaga mawawala yung mga gadgets kasi before pa sila pinanganak, may mga cellphone na at saka computer. So, as a parent, tayo na lang talaga mag-proactive po. Ipapatest yung mga bata para maiwasan yung paglala kasi hindi na yun mawawala sa kanila yung mga gadgets. So, yun nga, si Samuel, dati kasi si Samuel may problema sa peripheral niya, hindi siya nakakakita dito na part. So, pinabalik namin siya. So, bata pa siya noon, nag-eyeglass na siya kasi hindi siya nakakita dahil siya nababangga sa door. So, yun ngayon, okay na, sabi ng doktor. Okay naman siya ma-mention na nag-improve na. Tsaka hindi naman niya kailangan niya ng eyeglass. Pero, yung yung radiation lang kasi minsan computer sila or nag-gadget. So, isa pa suot na yung antera, yung radiation nila. Si B-Boy, okay naman siya. Kaya lang papabalikin pa kami by Thursday. Kasi siya, bata kasi siya. 11 pa kasi siya. So, ibang test sa kanya. So, na-test na siya. Wala namang problema. Yung babalikin lang siya para dun sa panibagong sukat ng mata niya. Yung lens niya kasi nga, noong una kasi may problema siya, 50, 25 ata. So, check nila kasi iba talaga yung test na ginagawa doon sa bata kaysa doon sa mga optical na papagawa ng kanya. Sa kanilang mga bata, iba din. Opta talaga ang pinipili. Pero pag magbabago ng lente, tuloy na doon sa labas. Si Ate Samla, na-discover lang siya doon noong Thursday na nearsighted pala siya. So, kaya pala gumaganon siya pag nangyari kay Ate Sam. So, hindi pala siya nakakita sa malayo. So, sabi ng doktor na medyo na lang siya kasi nagbabago pa daw yung eyeball, lumalaki pa daw yan eh. So baka titignan lang muna kasi hindi pa naman fully grow off yung mata niya kasi bata pa. So pag ibabalik na lang daw, pag pinututigal, lumalaki na yung mata, baka magbabago pa. So I thank the Lord po kasi wala talaga yung binayaran. So kahit sabi ko sa inyo, kahit annual check-up na kami sa mga bata kasi yan, mahirap po kasi pag late na nalaman na ganito nangyayari. Tapos papasok sila sa regular by next year. Pag hindi sila nakakita sa classroom, so baka magpaka yung teacher na ano ba nangyayari na bata ko, hindi alam na lumbasa. Yun pala, hindi nakakabasa kasi sila yung mata, malayo pala sa blackboard. So yun po, natenggalor ko yung sa binigyan niya kanina ng wisdom ko sa akin pupunta ng hospital. Malapit na kami, walking lang, bahay na agad. So, wala kami binayaran. So, yun po. Kung sa private ko yun, maraming bayan. Napasalamat kami dahil sa tulog ni Dr. Kaenya, yung manugang po na may-ari na tinitirhan namin. Kasi konsultan po doon siya. So, sabi niya kasi sa akin na, pag dito kayo sa Manila, punta lang kayo doon sa hospital para ipacheck up yung mga bata. Eh, nauna ko si nanay, tapos sa kay nanay, yung mga bata naman. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana all, may gano'n. May gano'n ba sa Manila? Meron din yan. Sabi ni Dr. Abby.
As, akala, maganda, ang laking tipid niya, di ba? Consultation pa lang, 1,000 na eh. 44,000 na, other ano pa rin. Yun, napakasarap po magpuri sa Panginoon, di ba? Sharing is caring. O, yung mga mata natin, ayusin na natin. Ako naman po, ang praises ko, last May 1, in-invite kami nung pamangkin ni Bon. Yung anak niya nag-18th birthday. On the spot, naging blue bills ako. On the spot, si Bong naging 18 roses at saka si Joros. Diba? Saya-saya. Natutuwa ako kasi una si Bong ayaw niya pumunta kasi nga mainit. Last year kasi nagpunta kami doon. Nahirapan si Bong, nahirapan siyang huminga. Akala ko last day niya na, hindi pala, may extension. Diba? Napakabuti ng ating Diyos, diba? Yun. Tapos, natutuwa ako kasi yung mga pamangkin niya, siya na lang kasi natitira dun sa mga kapatid ng na mga buhay pa. Maliban dun sa bangko. Siya na lang. Kaya nakita ko yung yung love nila kay Wowo, talaga naman asikasong-asikaso siya. Hanggang sa pagdumi namin, yun. Siyempre, hindi mawawala ang jackpot. Dami yan siya, Ron. Yun po, napakasaya po ni Wowo at that time. Ngayon naman po, idadako tayo sa salita ng Diyos. Pangunahan po tayo ng ating mabutihing pastor na walang ginawa kundi magpanatang makabayan. Normal na po ba, pastor? Yan, salamat po sa Diyos. Talagang lagi siyang binibigyan ng way na tuwing tatayo siya rito at mag-share ng salita ng Diyos, nagno-normalize lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinatawagan ko po ang ating butihing pastor para mag-share ng salita ng Diyos. Pastor Ben, Apisamis. Hallelujah! Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Good morning po sa lahat. Sa libo-libo natin nanonood. Libo-libo dami yung para totoo eh. Kaya pagiging po Panginoon. God is good! All the time! Paano walang buhay ha? God is good! All the time! God is good! Grabe ang Panginoon! Grabe ang pag-ibig ng Panginoon! Di mo ba? Sa Ate Hana kaya, ready na? Yan. Ready ang pang-basketball bawal natin. Yan. Tanong ko sa inyo. May sasabihin ko sa inyo. Di ba yung mga bata kayo? O yung mga bata ngayon, pag inutusan ng mga nanay nila. Sasabihin, anak! Biboy! Sam! Sam, pakinis naman yung kwarto mo. Sasagot siya. Opo, nanay. Wait lang. Hindi pa sasagot siya. Opo. Pero after minutes, ano ginagawa? Hawak yung cellphone. Nag-ML, nag-TikTok. Di ba? Nag-YouTube. Tapos, tatanong itong nanay. After 1 hour. Anak! Nilinis mo na yung kwarto. Ma, ginagawa ko pa po. Mamaya may marinig na yabag yung sigipon. Diba? Bigyan tatayo yan. Nagbukas na yung pinto. Pagtayo ka lang niya, huling na. Nahuli na. Kung isang nangyayari mo sa atin yan, di ba? Kahit sa amin, kahit sa ang bata ko, nangyayari yan. Pero wala pang cellphone noon. Di ba? Huli na. Yan, huling-huli na. Hindi na huli, nahuli pa. Di ba? Minsan, ganun po tayo sa ating Panginoon. Alam na natin yung sinabi niya. Lagi tayo na yung dito, pero quick natin kahit sinabi ko sa atin. Narinig na natin, naiintindihan naman natin, pero yung ginagawa natin, delay obedience. Selective obedience. At kadalasan, total obedience. Di ba ba? Kaya, connected yung pag-uusapan natin sa speak natin yung Sunday. Ay, yung Wednesday, tinuro ni Ate Susan. Ano title ng speaker natin? Title na maganda. Susunod ka ba o susuway? Susunod ka ba o susuway? Kaya pero bago po natin basahin yung text na pagbabasahin natin sa Isaiah 1 verse 19, konting background po muna sa verse na previous verses.
Ang kausap po dito ng Panginoon ay ang bansang Israel. At sa totoo lang, medyo mabigat yung sitwasyon nila. Bakit? Para tayo pa rin ngayon. Religious sila, pero rebellious. Nag-o-offer ng sacrifices, pero makasalanan ng buhay. Parang may switch yung ilaw. Parang may buhay nila. Parang naka-on sa church pag Sunday, naka-on pa rin pag Monday. Ang barkada. Di ba? Saya-saya pagka Monday. Lakula! Kuminsan nga, Sunday afternoon pa lang, on na yung barkada di ba? O on na yung kamunduhan. Kaya sinasabi ni Lord, hindi ko kailangan ng rituals nyo, hindi ko lang kailangan yung mga pinaggagawa niya. Ang kailangan ko yung sumusunod na puso nyo. At dito papasok ang Isaiah, yung pag-aaral natin. Isaiah 1 verse 19. Para pong invitation sa ating lahat yan. Basahin po natin lahat. Ang sabi, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Napaka-exilan ng pag-aaral natin ngayong umaga. Ulitin natin. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung kayo'y magkukusa at susunod, anong nangyayari? May blessing. Kung baga, kung susunod sa nanay mo, may anda. Ayan, di ba? Kung susunod ka. Pero hindi lang yun ang sinasabi. May kasunod na verse pa yan. Pero mag-concentrate tayo sa verse na to. Ang sabi sa verse 20, but if you refuse and rebel, you shall be devoured by the swords. Ano ibig sabihin? Kung tayo ay tatanggi at maghihimagsik, ano? May consequence. Kaya malinaw, sa binasa natin, may choice ka. Anong choice natin? Sunod. Kailangan natin sunod. Kailangan willing. At yan yung first point natin, willingness. Yung willingness, sabi nga sa verse 19, kung tayo'y magkukusa. Yan. Kung magpapakatotoo ka lang. Kung minsan ang problema, hindi naman po yung alam ko ba yung tama. Di ba? Hindi naman yung problema eh. Ang talagang problema natin, alam naman natin yung tama, ayaw lang natin gawin. Karamihan sa atin, hindi problema yung knowledge natin, alam na natin eh. Ang problema ay, willingness. Walang willingness para dahil na yan. Alam mo bawal yung dignity. Pero pag nakakita ka, Lord, that's enough. Kinabukasan, Lord, last na talaga. Di ba, gano'n? Gano'n din po tayo spiritually. Dapat, alam mo na, dapat nagpe-pray. Alam mo, dapat nagbabasa ng Bible, dapat magpatawad, dapat mag-let go sa kasalanan, pero yung puso mo, hindi pa ako ready. Next time na lang, Lord. O kaya, Lord, ang hirap kasi, love ko siya. Ay, mga ganon, pero minsan natutupo, ayaw mo lang talaga. Lord, next time na lang. Ang real issue po ano? Heart condition. Ang puso. Hindi pwedeng tama yung ginagawa mo, pero mali naman yung puso mo. Imagine mo, pinipilit ka magsimba ngayon. Si Bella, pinilit kanina. Pinilit ka ba? Hindi. Gustang pumunta, tinext na. Yan. Pero yung may iba, pinipilit magsimba, anong nasa isip? Nandito ka physically, pero yung isip, ano ginagawa? Ano ka lang ulan naman? Ano kayong niluto niya tinapin? Ano ba? Ang init naman. Di ba? Ang init. O kaya, ang tagal naman matapos ang sermon ni Pastor Ben. Susimula ako nun eh. First point pa lang tayo, 10 points yan eh. Yan. Ang tagal matapos, present nga, absent naman yung puso mo. Ganun din po sa obedience. Hindi po gusto ng Lord yung, sige na. Wala naman akong choice eh. Kasi sinabi mo. Hindi po yung gusto ng Diyos. Ang gusto ni Lord, hindi lang yung pagsunod, kundi yung willingness ng bawat isa sa atin. Gusto niya, yes Lord, susunod ako. Parang may dalawang empleyado, sinabi ng boss, oh, pakigawa nito, pabilisan ha. Sabi nung isang empleyado, nung una, sabi niya, yes boss. Pero bakal, nakasimaw ko. Nagme-make face, masama ang loob. Yung isa naman, sige po boss, ang bilis ang kilos, masaya siya. Happy siya sa ginagawa niya sa trabaho niya. Pareho silang gumawa, pero sa palagay niyo,
kanino natutuwa si boss? Siyempre, doon sa una, di ba? Ay, sa pangalawa, matutuwa siya sa nasuisit. Hindi. Sino yung may deserve na promote? Yung pangalawa. Ganun din po sa Panginoon. Hindi niya tinitingnan mo ano yung ginawa mo. Hindi tinitingnan nagawa mo ba? Tinitingnan niya paano mo ginawa. Ano yung puso mo habang ginagawa mo. Hindi sapat yung ginawa mo lang. Mahalaga yung reading ka. Kaya minsan ganun tayo. Sabi, Lord, gamitin mo ako. Pero may pinapagawa sa'yo, may pinapatanggal sa'yo. Lord, huwag lang yan. Di ba? Sabi, huwag lang yan. Alam mo na kung ano yung daan pagputungo sa pagbabago. Ang willingness, yun po ba? Di ba? Yun yung daan sa tunay pagbabago. Willingness. Pero walang willingness. Kahit anong preaching kung dito, kahit maroon yung lahat ng anong preaching sa Sumel, kahit anong verse ang basahin mo, walang mangyayari. Kaya itanong po natin sa sarili natin ngayon, basahin natin. Ano matatanong natin? Sabihin natin, ano sa buhay ko yung ayaw ko ipagkatiwala sa inyo? Ano sa buhay niyo ayaw mong ipagkatiwala sa inyo? Yung alam mo naman tama, pero ayaw mong gawin. Maging honest po tayo kasi doon po nagsisimula ang pagbabago sa willingness. Point number 2. Anong sabi sa binasa natin? Obedience. Sabi yun, sanabi sa binasa natin, kung kayo magkukusa, yun yung kailangan willing ka at susunod. Kailangan mag-obey. Hindi ka lang willing. Dapat sumunod ka. Di ba ba? Kung ang willingness ay puso, heart, ano kaya yung obedience? Susunod ka, lalakad ka, mag-make an action. Pwede kasing willing ka, pero hindi ka naman gumagalaw. Inspired ka, pero wala ka namang action. Anong tawag doon? Drawing. Diba? Puro ka drawing. Lord, babalik na ako! Pero walang pagbabago sa natin mo. Lord, magbabago na ako! Pero same habits ka pa rin. Puro salita lang. Walang actual na pagbabago. Walang actual step. Kasi obedience is action. Hindi puro pwedeng emosyon, hindi pwedeng puro luha, hindi pwedeng puro inspiration. Kung walang application, kulang. Okay? Para sinasabing ito sa'yo, itaas ng sugar mo. Magpawas ka sa sugar. Sasabihin mo, Lord, na-touch naman. Lord, Dok, na-touch naman ako sa sinabi mo. Sige po, Dok, pati sa bahay, nilalaklak mo. Kasalo. Nilalaklak mo po, kasalo. Tandaan po natin, listening without doing equals self-deception. Niloloko mo ng sarili mo kung di mo naman ginagawa, yung inyong utos sa iyo. Niloloko mo ng sarili mo. Hindi sinabi sa Bible, blessed ang makinig. Ano sinabi? Blessed ang makinig at sumunod. Yun ang sinasabi sa Bible. Sinasabi natin, Lord, give me a sign. Sabi ni Lord, nasa Bible yan. Lord, speak to me. Ano sasabihin ni Lord? Binasa mo ba yung sinabi ko? Di ba? Binasa mo ba? Kasi delayed obedience equals disobedience. Half obedience, disobedience pa rin. Halimbawa, sinabi ni Lord sa'yo, patawarin mo na. Sabi ko naman, sige Lord, okay. Next na. Meron tagal, hindi po yung obedience. Minsan po, hindi mo kailangan yung bagong salita na galing sa Panginoon, bagong utos. Ano kailangan mo? Kailangan mo response sa huling sinabi niya sa iyo. Kaya mo mag-respond. Hindi mo kailangan marinig ng puro salita. Kailangan mo kumilos. Kaya tanong dito sa obedience, may tanong natin sa inyo. Itanong natin sa sarili natin, ano yung alam kong ipinapagawa ni Lord sa akin? Sigurado meron ibinubuo sa puso nyo. Huwag gawin mo ito. O halimbawa, patawarin mo ito. O, bigyan mo ito. Naraset mo lang. Kaya, di ba? Sigurado, kailangan may step tayo. Ano yung step na iniiwasan mo?
Ano yung mga steps na iniwasan mo? Mag-start mo tayo sa maliit na bagay. Sa mga small steps. Ano ba? Pakibigay lang. Hindi mo kailangan ibigay lahat. Kailangan kayo balik lang. Ang obedience po, hindi tungkol sa malalaking bagay o malalaking hakbang. Kundi, saan? Ang obedience. Kailangan consistent ka sa bawat hakbang mo. Hindi pwede ang ganda ng lakang business mo. Sipag-sipag mo sa Panginoon pagka-araw na ito. Kinabukasan naman, tulog-tulog ka. Ayaw mong kumilos. Kailangan, kahit consistent ka lang sa ginagawa mo. Mag-start mo sa maliit na bagay. Okay? Point number 3. Kasi ganyan tayo. No. The power of choice. My free will ka. Hindi po tayo robot, hindi ka puppet. Kahit mukhang puppet. Hindi po tayo robot, hindi puppet. Hindi ka pinipilit ng Lord. Meron kang pwedeng pagpilihan araw-araw. Susunod ba ako o hindi? Magpapatawa pa ako o patuloy ako magtatanim ng galit. Lalapit ba ako kay Lord o hindi? Tandaan po natin, tandaan natin, choices create direction. Kung pinili mo, gumagawa yung direction. At hindi lang yan. Direction creates destiny. Yan po. Direction creates destiny. Tingnan po natin, hindi po lahat nangyayari sa buhay mo anak ng kaawayan. Hindi lahat. Kadalasan, resulta yan ng disobedience natin. Halimbawa, dati ang dami mong lakas mo susweldo. Ang lakas mo kumita. Hindi ka nag-ipon. Nagkasakit ka. O nagkaroon ng problema sa bahay nyo. Tanong mo, Lord, bakit? Hindi ka sumunod sa warning. Nasaktan ka. Sasabihin mo pa rin, Lord, bakit? Yan sabihin mo, alam mo sasabihin ni Lord sa'yo? Sinabi ko sa iyo. Sinabi na niya sa iyo mag-ipon ka. Nagbibigay ng guidance ang Diyos, pero nire-respect niya kung ano yung choice mo. May nandiyan lang yung guidance siya, pero hindi ka robot. Sabi, freedom without responsibility equals destruction. Okay, freedom without responsibility, destruction yan ang pupunta niya. May mangyayari po sa buhay mo ngayon, mga pangyayari sa iyo ngayon, dahil po yan sa choices mo kahapon. Okay? At yung choices mo po ngayon, yan naman ang magbibigta sa future mo. Kung ginagawa mo yun, ano ginawa mo, ano pinili mo yun? Pinili mo si Pogi, pero ang tama. Tsaka ka, mag-tiis ka sa future sa kinabukasan ng isawa mo. Kaya ganun po. Kaya, anong tanong ulit sa atin ngayon? Bawat van points may tanong sa atin. Ano? Anong choices ko na naglalayo sa akin kay Lord? Meron ba? Isipin po natin, ano yung mga pinipili ko, ano mga ginagawa ko na nakakalayo sa Lord? Cellphone. Kadalasan ngayon yan. Ito ba? Kahit ako, mas kadalasan, mas mahaba pa yung time sa cellphone, sa panonood, sa pag-email, siguro hindi naman sa Netflix, di ba? Kaysa sa Panginoon. Sabi, anong choice na naglalayo sa akin si Lord? Ano? Ano kailangan kong gagawin? Ano gagawin mo kung hindi naglalayo sa iyo? Naglalayo sa iyo. Alam na po natin yan. Kaya naman kung gagawin ng Diyos na ito. Pangapa, the promise. Wow. The promise. Last point na po yan. Ano yung mga pangako sa atin? Ano yung pangako? You shall eat the good of the land. You shall eat the good of the land. Ito yung part na inaabangan na lahat. You promise, you reward, your results of willingness at obedience. Pero ito yung mga hindi natin matitikman yan. Hindi natin makakain ng good of the land kung walang willingness, kung walang obedience. Hindi po natin matitikman yan. At dapat po malinaw sa ating lahat na sa simula pa lang, hindi po pumipot si Lord, hindi na sinabi, pasunod ka! Survival mode ka lang. Hindi na sinabi, pasunod ka! Okay yan, basta buhay ka.
Mahalaga, humihinga ka. Ang sabi ng Panginoon, you shall eat the good of the land. Ano ba yung ibig sabihin talaga ng good of the land na yan? Kasi kung hindi po natin naintindihan, mali yung hapunin natin sa buhay. Akala po natin ang good of the land, blessing equals pera. Blessing equals success. Blessing equals comfort. Pero ang good of the land na sinasabi ng Espiritu ng Panginoon, hindi lang material. Pero kasama pa rin yung material, pero hindi ito nakafocus sa material. Hindi lang doon umiikot. Mas malalim po ron. Pag sinabing good of the land, kasama na po rito ang peace. Good of the land. Peace. Kahit malgulong paligid, kahit nagkagulo na kahit anong dahil nangyayari sa paligid mo, problema sa pamilya, presyo sa trabaho, walang kasiguraduhan sa future, pero yung puso mo, may kapayapaan. May kapayapaan. Hindi ka nagpapanik, hindi ka nadudurog. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil may Diyos kang may hawak ng lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Alam mo yung pakiramdam na, hindi ko alam kung paano ito maayos. Pero alam ko, si Lord, kasama ko lagi. At yun po siya sa good of the land. Pangalawa, ano pa yung good of the land? Joy, may kagalakan. Hindi ko yung joy na, okay na ako. Tinanong ka, kumusta ka? Okay na ako. Ito yung joy na kahit wala pang sagot sa mga panalangin mo, kahit hindi perfect ang buhay mo, may lakas ka pa rin magpatuloy. Kasi yung source mo, hindi yung kalalagayan mo ngayon, kundi ang Panginoon. Ano pa? Good of the land is direction. Hindi ka nawawala. Ang dami tao yan, busy, pero ligaw. Naniligaw. Puro kamuguhan. May ginagawa, pero hindi sigurado kung tama yung ginagawa. Pagod, pero walang linaw. Pero pag align sa Panginoon, mayroong kang direksyon. Hindi ibig sabihin perfect na, pero hindi ka naniligaw at napakalaking blessing po yan para sa atin. Kasi kahit kung gaano kabilis yung takbo mo, kung mali ang direction mo, ligaw ka pa rin. Dito pa rin makakarating sa pupuntahan na. Pangapat, ano pa? Protection. Yan, isa. Good of the land, peace, joy, direction. Protection. Kaya akala natin minsan, di ba ba? Blessing yung yes. Lord, may pinapalaan ka, puro gusto ko. Yes. Karami sa atin, gusto natin, yes Lord, di ba? Pagdalangin tayo. Pero hindi po lahat ng beses, hindi lahat ng blessing ay yes. Meron po ang blessing ay no. Yung hindi na kami yung relationship, sanawahan pala yung exit. Buti na lang, hindi natuloy. Buti lang, no si Lord. Hindi ka natanggap sa tinatanggap na yan ng trabaho. Magpo-close na pala, lugi na pala. Buti na lang, no. Yung mga nasirang plano, akala mo rejection, protection pala ng Panginoon. Kung alam ko lang lahat ng mga dangers na pinotektahan tayo ng Panginoon, baka magkasalamat pa tayo sa no, kisa sa yes na natanggap natin. Ano pa? Lima, favor. Yan, hindi mo na pala favor, may grace na ginagawa sa'yo. Yung hindi mo ma-explain, yung parang hindi ko kaya to. Pero may kapayapaan, may grasya, may tulong ng Panginoon, yung time na kahit may ginagawa, practice mo ito. Bakit parang ang bilis ng breakthrough? Kasi may favor ang ating Panginoon. May mga pintuan po na hindi natin kaya buksan ang Panginoon lamang ang magbukas. Halimbawa, may dalawang tao. Yung isa, sumusunod sa Panginoon. Hindi perfect yung buhay niya. Mahirap, maraming problema, pero may kapayapaan. May direksyon yung buhay. Yung pangalawang tao, hindi sumusunod. Mukhang okay, successful, ang daming parents, mukhang kasaya-saya. Pero totoo, stress. Balisa lagi, parang may kulang, may hinahanap. Kung minsan natin po tayo sa panlabas, sino yung tutulong sa dalawa? Yung una, di ba? Yung bless kasi may kapayapaan siya.
Minsan nakatingin tayo dun sa panlabas kung ano yung meron yung tao to. Ay, dahil gusto sa iselita. Ay, yung kotse, siguro, ano gusto sa nakakapunta yan. Pero si Lord po, tinitingnan po ano yung kalalagayan ng puso natin. May pera ka na, wala ka na ng kapayapaan. May relation ka na, puro ka naman duda. Nasa isip mo, siguro nakapagkita na naman ito sa ex niya. May ganyan, di ba? Hindi yun ang good of the land. Hindi po yun. Hindi, kasi ang tunay na blessing, hindi yung meron ka na para namang dinudurog yung puso mo. Hindi yun ang blessing. Ang totoong blessing ay yung presence ng Lord sa buhay mo. Hindi lang may blessing ako, kundi kasama ko ang Panginoon. Kasi kahit feeling mo, nasa iyo lahat, kung wala po siya, empty ka pa rin. Pero kahit kunti lang yung meron ka, kung kasama mo ang Panginoon, buo ka. Tandaan po natin, ang blessing ay hindi kung ano ang meron ka. Ano? It is the condition of your heart. It is how you live. Hindi po yung blessing, hindi ko na meron ka, kundi kung ano yung kondisyon ng puso mo at kung paano ka namumuhay. Pag natutulog ka sa gabi, may kapayapaan ka ba? Hindi, may kapayapaan ka ba? Paano minahandle yung problema? May tiwala ka ba sa Panginoon? Siya sasagot sa mga hinihingi mo o siya maglulutas sa mga problema mo. Ang puso mo may kakahingahan ba? Yan ang totoong sukatan ng blessing. Maging honest po tayo. Isipin po natin mabuti. Ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon? Sinarapin ba natin? Ano? Meron ka bang kasalanan hindi mo naman? May mga tao bang pag nakikita mo, kumukulo yung dugo mo para hindi mo kahit patawarin yung taong to? May calling ka bang tinatakbuhan at may obedience ka ba na dinidelay? Tanda po natin, lagi natin naririnig yun. Mayroong tatlong uri ng disobedience. Una, yung delayed obedience. Lagi natin, delayed obedience. Ano yun? Delayed obedience. Lord, mamaya na. Hindi pa ako Lord ready. Ang totoo po, disobedience po po yan. Tanda, delayed obedience ay equals delayed blessing. Delayed yung ginawa mo eh. Pangalawa, partial obedience. Ano partial obedience? Lord, eto lang gagawin ko. Hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Hindi po buffet ang obedience. Hindi ko lang pinipili, ito lang gusto ko, ito lang gusto ko. Hindi po buffet yan. It's either mag-obey ka o hindi. Pangatlo, convenient obedience. Obedience. Lord, susunod ako. Basta madali. Basta komportable. Eh, paano kung mahirap? Paano kung uncomfortable? Paano kung may kailangan kang i-let go? Ano? Doon nasusukat yung tunay na obedience natin. Kaya ang tanong po namin sa atin sa baga na ito, susunod ka ba? O susuwag? Wala po na. Walang susunod, susunod, susuway. Hindi mo po pwede Ako si Walang hindi mo pwedeng nasa gitna. Wala pong mamaya na lang hindi pwedeng ipos mo. Kaya tandaan po natin yung word sa pagsunod. Meron tinatawag na isa. Anong isa? Pwede hindi ka na lang. Isa, anong ibig sabihin? Letter I. Identify. Ano yung area sa buhay mo na hindi sinusunod? Ano? Be specific. Relationship ba? Attitude ba? Hindi mo ba matanggal sinasabi pa yun, magbangal ka, maging mahinahon ka. Ganun ka pa rin. Habit, ikaw lang nakakalam yan. Ikaw lang nakakalam. It's between you and the Lord. Pero parang malinaw po, siyang sinasabi ko, hindi tayo i-condemn tayo, kundi paano tayo nagsisimula. Okay? Ano yung letter S? Sumpong? Letter S. Surrender. Hindi yan sumpong. Okay. Ibigay mo kay Lord. Buo. Walang excuse. Walang, Lord, ganito lang.
Just surrender kahit mahirap, kahit uncomfortable. Kasi hindi mo naman kagakaya ang ayusin yan. Isa. Okay? Ano? Identify, surrender, and act. Kumilos ka. Ibigay mo. Gawin mo na. Now. Ngayon, gawin mo ngayon. Hindi mo kasi hindi next week. Kasi ang magsunod kay Lord, hindi yan paghihintay ng perfect timing. Hindi na maghintay perfect. Hindi paggalaw agad pag nagsalita siya. Ngayon, kasi obedience, ginagawa, hindi pinag-iisipan lang. Kung paano kasunod sa Lord ngayon, yun yung magsishape ng future mo. Yung buhay mo 1 year from now, hindi yan dahil, ay, pangarap ko yan. Yan ang nasisip ko. Kundi dahil sa desisyon mo yan ngayon. At ang pinakamahalagang desisyon, ngayon ay nabigyan. Yun ay nabigyan. Kung gusto mo maranasan yung joy, gusto mo maranasan yung peace, direction, protection, favor, simple lang invitation ni Lord. Be willing. Be obedient. Be willing. Be obedient. Ang promise niya, ang promise niya. Pag naging willing kayo, you shall eat the good of the land. Hindi po perfect na buhay, pero God-filled life. At sa totoo lang po, yan yung tunay na pinagpalang buhay. God bless you. Maraming salamat po sa napaka-fruitful na sinare mo sa amin. Kailangan tayong sumunod, ha? Egis na yung suwang. Sunod lang. Kapag sumunod, kapanatagan sa puso at isipan. Magiging matiwasay ang ating buhay. At the same time, lahat ng blessings ibibigay sa inyo ng Diyos. Lahat ng action natin ngayon ay magbibigay ng destination at direction natin for the coming days and years. Sa lahat po sa atin, kailangan maging aware tayo at sa buhay natin kung ano yung mga naririnig natin ngayon. Yan po ay para sa atin, sa ikauulat at ikasasagana ng ating buhay. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagbasa ng tithing offering. Tawagin ko po si Brother Joros at si Brother Dong naman po ang mamamalik na ng ating tithing offering. Sitayo po tayo lahat para basahin ang sagot. Ang bawat isa ay dapat magbigay ay sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilit na sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng may kagalakan. Ngayon, maraming salamat sa iyo sa araw na ito na binigay mong maayos na panahon sa amin. At diyanaan ko yung message ni Pastor Ben na nagturo sa atin ng magandang araw. At diyanaan ko itong kasing opinion na para po ito'y lumaro at magamit sa ating simula. Ang Jesus name. Amen. Makasiro po na po tayong lahat. Ngayon po ay dumako tayo sa ating announcement. Every Wednesday po, meron tayong
Bible study, 7 p.m. All are invited po to join. Just click lang po yung join. Jeremiah, ano na tayo? 43. Jeremiah 43. Mag-join po tayo para lalo po tayong lumalo sa pagkakakilala sa ating Panginoon. Ngayon po ay buwan ng Mayo, ang ating celebrant, si Ate Dito on May 10. Nasaan niya Ate Dito? Sa probinsya, di ba? Nasa summer, okay? Si Pastor Ray po on May 11. Next week na ba yun? Next Monday, okay. And then si Pastor Eric po, magkasunod pala sila, May 12. May 19, si Nicole Sobrepena. Okay. May 27, birthday po ni Nanay Adeline at saka ni Ate Susan. Dalawa daw yan, pangmalakasan. At sa May 29, si Marjon. Pangmalakasan lang. Happy birthday po sa inyong lahat. Ngayon man po, itawagan natin si Pastor Mera para sa ating closing and communion pala. Sorry po. Sige po, na-bless po ba tayo lahat? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa atin dahil ipinababa niya yung mensahe sa kanya ng anak. No? So that's why we can reflect sa buhay po ng bawat isang mga anak niya. Dahil sobrang mahal ng Diyos ang kanyang anak. No? Binibigyan tayo ng choice. Great ng Lord, no? Bibigyan ka ng choice, hindi ka pipilitin talaga na sumunod. You have your choice. Kaya nga binigyan tayo ng free will, no? Yung free will natin. At isa po sa natutunan ko, no? Obedience. Kung gusto niyo pong malaman ng obedience, is sabi doon, it's a evidence of genuine faith. So kung ikaw ay may genuine faith, obedient ka kay Lord. Sige, tayo po tayo. I-serve na po natin yung ating elements. No? Sabi dito, no? Kung titignan po natin, yung Isaiah kanina, yung verse po ni Pastor Dwayne na binigay sa atin, yung Isaiah verse 1 to 19, sabi dito, is not just a condition, it is an invitation of love. No? God is not looking for a perfect person, but a willing and obedient heart. When you come to the Lord, stay bold. Remember, the blessing is not just an element, but in a life you surrender to Christ. In Him, you will truly eat the good of the land and the fullness of the grace for goodness and life. Po, ano po may patuloy sa ating pagkanta.
also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin ngayon. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin ngayon. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Sige po, tayo yung nanalangin at pagbukas ito tayo sa ating pagsunod. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat muli, Lord, ang iyong mensahe, Panginoon, binibigay sa amin. Tunay na po, Panginoon, ay napakalinaw. Lord, salamat dahil ang iyong grasya at biyaya, Panginoon, ay very abundant sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, na hindi po aksidente na narinig po namin ng iyong mensahe sa araw na ito. Lord, alam namin, Panginoon, na ang obedience ay napakahalaga po sa iyo, Panginoon. Dahil dito nakikita ang true evidence ng aming pananampalataya sa iyo. Kung tunay po ba kami sumasampalataya at nagtitiwala namin sa iyo. Lord, salamat dahil we have given many chances, Panginoon, because you are the God of second chance. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, muli namin na remember po ang aming Panginoong Jesus na nabulog sa cross, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay ng pinipili po, Panginoon. Because sinubos po, Lord, na lang ito kasalanan. Lord, salamat dahil ang biyaya nito, Panginoon, ay napakahalaga po sa akin. Ito ang tunay namin kayamanan ng Panginoon Jesus. Lord, sa kaway mo, ang aming kayamanan ito, hindi namin ipagpalit sa aming kayamanan ito sa lupa. Dahil ang kayamanan dito sa lupang ito, Lord, ang namin hindi ito maghalas. Lamang ang iyong salita lamang, ang iyong ito ay tunay ay ito ay naglalas ng Panginoon. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, Panginoon. Sinamahan mo kami ngayon. Binisip mo kami, Panginoon. Tunay nga po ang biyaya sa amin. Ipatuloy namin na nagdala. Lord, sa araw na ito, dinadalangin ko po ang gusto ko dito bawat family, Panginoon. Samahan po ang bawat isa sa kanila, Lord. Alam namin, Panginoon, dinadaanin ng Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, gusto nila, Panginoon. Lagi na ako nagtitiwala sa iyo, Lord. Lord, ang aking ito, Panginoon, isang parang sumasama kami, Panginoon. Ito lang, Panginoon, ang pagkakataon. Ibigay namin namin, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyo. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang aming sasalamat natin po sa iyo, Panginoon, Panginoon. Magsama din po, salamat patuloy ka na. Dito namin ito, pagkakataon. Salamat, Panginoon, araw nila. Lord, nabutin mo rin, Panginoon, ang mga kapatid namin sa ibang lugar. Lord, alam namin, ikaw naman ang nakakaalam mo yung sitwasyon nila. Lord, alam namin, Panginoon, na inaabot ko rin po ang pagmamahal niyo, Panginoon, para sa kanila. Lord, salamat sa araw nito. Salamat po, Panginoon, ang may presensya at patuloy na rin. At Lord, hindi lamang ang libok ito, Panginoon. Alam namin, kasama ka namin sa araw-araw ng aming buhay. Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala ang bawat isang Panginoon. Bless us, O Lord, at i-bless mo po, Panginoon, din ang aming mga at patuloy kami makikinig, Panginoon, sa iyong mensahe, Lord. Kung po ang direction ng aming simbahan, patuloy po namin pakikinggan, Lord, kung ano po iniutos nyo sa amin. Lord, salamat dahil isang pribileyo po rin na binigay mo po sa amin ang paglilingkod po nito. Alam namin, Lord, na malapit ka nang bumalik. Lord, sa ang dalangin namin, Panginoon, lahat po ng mga anak nila nandito, Panginoon, even sa online, Lord, isustain mo kami, Panginoon, hanggang sa pagbabalik po, Panginoon. Lord, ano kami, tapat na magiging sa iyong Panginoon. Salamat sa pribileyo ito, dahil ito sa biyaya ng aming Panginoon Jesus na ginawa niya sa cross of Calvary until He done, Panginoon. It is done, Panginoon, at siya ay muling nabuhay, Lord, at siya ay
Panginoon, ay kasama mo sa langit mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming Panginoon Jesus. Kasi binigay mo ito sa amin. Salamat po sa araw na ito. Lord, salamat. Ito na po kami. Hindi namin umangit, Lord, in our own way, in our own words, Lord. Para ka namin tutuloy isa sa namang kulang, Lord, ng aming buhay. Panginoon. Kaya papasalamat kami sa umaga nito. Ibinigay yung pagpapalang sa bawat isa. And Lord, sa iyo po namin ito pinakakatiwala. This Jesus Father, with your mercy and your grace, to him is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority to Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. All God's people say, Amen. Morning.